Sa isang malamig na hapon ng maagang taglamig, isang babaeng estudyante ang tumawag sa kanyang kaibigan. Nagkasundo silang magkita sa istasyon ng tren, ngunit hindi kailanman nakarating ang dalaga sa kanilang napagkasunduang tagpuan at nawalan ng komunikasyon sa lahat. Saan siya napunta? At anong nakakatakot na pangyayari ang nangyari sa kanya? Naganap ang kwentong ito sa Happy Valley na matatagpuan sa timog na bahagi ng Wan Chai District sa Hong Kong Island. Ang pangunahing tauhan ng kwentong ito ay si Pin Yuk Ying, isang 16 years old na dalagita na pang-anim sa 8 magkakapatid. Hindi nakatira ang kanilang pamilya sa Happy Valley kundi sa Tai Long Wan. Sa silangang bahagi ng Hong Kong Island, ang mga magulang ni Pin Yuk Ying ay may-ari ng isang tindahan ng isda sa kanilang lugar habang ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay nag-aaral sa University of Hong Kong. Nag-aral si Pin Yuk Ying sa Shanfa Middle School, kung saan kalaunan ay doon nag-aral din ang kanyang nakababatang kapatid na si Pin Ching Ming. Dahil sa hindi magandang marka sa pag-aaral, lumipat siya sa Tang Evening English College sa Causeway Bay para sa kanyang pag-aaral sa ika-9 na baitang. Nagsisimula ang kanilang klase ng 7 ng gabi at natatapos ng 9 ng gabi. Paminsan-minsan ay tumutulong si Pin Yuk Ying sa tindahan ng isda ng kanyang mga magulang sa umaga at hapon. Karaniwan siyang umaalis ng bahay ng 6:00 ng gabi upang sumakay ng tram papuntang Causeway Bay para sa kanyang panggabing klase. Madalas naman siyang nakakauwi bandang 10:00 ng gabi. Habang papalapit ang Pasko, naghahanda ang kanilang paaralan para sa isang prom night. Pagkatapos ng klase, kinakailangan ni Pin Yuk Ying na manatili upang magsanay ng isang dula kasama ang kanyang mga kaklase, kaya mas nahuhuli ang kanyang pag-uwi kaysa karaniwan. Isang araw tulad ng dati, umalis si Pin Yuk Ying upang pumasok sa kanyang panggabing klase. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakabalik pa. Noong Lunes, December 16, 1974, sa kabila ng malamig na panahon, nagpasya pa rin siyang pumasok sa kanyang klase sa Causeway Bay. Bandang 5:00 ng hapon, nagpalit siya ng damit at umalis ng bahay. Mas maaga siyang umalis ng 1 oras kaysa sa kanyang nakasanayang oras. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Chen Bingbing na dati niyang kaklase sa Shanfa School. Napakalapit ng dalawa sa isa't isa at madalas silang magkasamang manood ng sine at mamili. Kahit na lumipat na ng paaralan si Pin Yuk Ying, nanatili pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga dating kaibigan. Sa pagkakataong iyon, tumawag siya kay Chen Bing upang ipabalik ang isang cassette tape ng pop music na hiniram nito noon. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo silang magkita sa Happy Valley Tram Station makalipas ang kalahating oras. Si Chen Bingbing ay nakatira sa Sinkwang Road sa Happy Valley na malapit lamang sa istasyon ng tram. Nagkasundo sina Pin Yuk Ying at Chen Bing na magkita sa Happy Valley Tram Station makalipas ang kalahating oras. Bandang 6:30 ng gabi, dumating si Chen Bingbing sa istasyon dala ang cassette tape. Ngunit wala roon si Pin Yuk Ying. Naghintay siya ng ilang sandali. Ngunit pagsapit ng 7 ng gabi, hindi pa rin nagpapakita si Pin Yuk Ying. Dahil may ugali si Pin Yuk Ying na kanselahin ang kanilang mga plano noon, inisip ni Chen Bingbing na marahil ay hindi na naman ito sisipot. Kaya nagpasya siyang umuwi na lamang. Samantala, noong gabing yon, abala ang mga magulang ni Pin Yuk Ying sa kanilang tindahan ng isda hanggang hating gabi. Pag-uwi nila sa bahay, nagulat sila nang makita na hindi pa rin nakakauwi ang kanilang anak. Naalala nilang may ensayo para sa isang dula sa paaralan, kaya tumawag sila sa ilan sa kanyang mga kaklase. Ngunit ang kanilang natanggap na sagot ay nakababahala. Hindi pala pumasok si Pin Yuk Ying sa paaralan ng gabing iyon. Hindi rin siya dumalo sa ensayo ng kanilang dula. Walang nakaalam kung nasaan siya. Lumipas ang gabi. Kinabukasan ng umaga, isang manggagawa sa kalinisan ang nagsimula ng kanyang karaniwang paglilinis sa paligid ng Happy Valley Tram Station. Dito matatagpuan ang istasyon sa Wang Nai Chung Road, isang lugar na napapalibutan ng matataas na gusali at mga tindahan. Responsibilidad niyang tiyaking malinis ang mga kalsada bago magbukas ang mga establishmento para sa araw na iyon. Nang makarating siya sa harap ng isang veterinary clinic sa mga gusaling numero 212 at 213 Wang Nai Chung Road, may napansin siyang malaking karton na kahon na nakatali gamit ang lubid. Nakalagay ito mismo sa harapan ng klinika. Humigit kumulang 35 pulgada ang haba
at 24 pulgada ang lapad ng kahon. Nagtaka siya kung bakit may ganong kalaking kahon sa harap ng klinika. Sinubukan niya itong itulak. Ngunit hindi man lamang ito gumalaw. Dahil inakala niyang maaring pag-aari iyon ng klinika, hindi na niya ito gaanong pinansin. Bandang 8 ng umaga, habang magbubukas na ang veterinary clinic, dumating ang isa sa mga empleyado nito. Napansin din niya ang malaking kahon. Dahil hindi naman ito pag-aari ng klinika at nakaharang pa sa pasukan, nagdulot ito ng abala sa kanilang negosyo. Sinubukan niyang ilipat ang kahon. Ngunit napakabigat nito para buhatin ng mag-isa. Kaya tinawag niya ang isa pa niyang kasamahan upang tumulong. Magkasama nilang binuhat ang kahon at inilagay sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan mula sa klinika. Makalipas ang 2 oras, isang pulis ang nagpapatrolya sa Wong Nai Chung Road. Habang papalapit siya sa harap ng veterinary clinic, napansin niya ang kahon na nasa bangketa at nakahahad lang sa daanan. Nagtanong siya sa mga tao sa paligid kung kanino ito. Ngunit walang umamin na may-ari nito. Dahil dito, kumuha siya ng gunting at pinutol ang lubid na nakatali sa kahon. Pagkatapos ay binuksan niya ito. Ang hindi niya inaasahan ay ang madidiscover niya sa loob. Sa loob ng kahon ay ang hubad na bangkay ng isang babae na nakabalot sa mga lumang dyaryo. Labis siyang nabigla sa kanyang nakita. Agad niyang ginamit ang kanyang radyo upang iulat ang insidente sa command center. Dahil oras iyon ang dagsaan ng mga tao papasok sa trabaho, maraming dumaraan sa lugar. Hindi nagtagal ay mabilis na nagtipon ang isang malaking grupo ng mga usisero upang malaman kung ano ang nangyayari. Maya-maya pa ay dumating ang mga karagdagang unit ng pulisya. Isinara nila ang lugar at sinimulan ang kanilang investigasyon. Sa loob ng kahon ay ang bangkay ng isang batang babae. Ganap siyang walang saplot. Mahigpit na nakayakap ang kanyang mga braso sa kanyang katawan na parabang pilit siyang isiniksik sa loob ng kahon. Ang tanging laman ng kahon, bukod sa bangkay, ay ilang lumang dyaryo. Wala ni anumang damit o personal na gamit ng biktima ang natagpuan. Natuklasan ng mga forensic expert ang ilang bakas ng mga piraso ng tanso sa katawan ng biktima. Mayroon ding isang piraso ng pulang adhesive tape na nakadikit sa kanyang buhok. May nakita rin silang maliliit na butil ng pintura sa kanyang mga siko. Bukod dito, may isang maliit na puting piraso ng papel na nakadikit sa kanyang siko. May nakasulat na 2 salita rito. Ngunit dahil sa pagkasira ng papel, ay hindi ito mabasang mabuti. Dahil sa mga ebidensyang ito, pinaghinalaan ng mga investigador na maaring sa napunta kay biktima sa isang pagawaan ng mga kagamitang electrical bago siya namatay. Natagpuan din ng pulisya ang ilang hibla ng tela sa ilalim ng kanyang mga kuko. Posibleng nagmula ang mga ito sa damit ng salarin habang sinusubukan ng biktima na lumaban. Ang karton na kahon na pinaglagyan ng bangkay ay may sukat na humigit kumulang 35 pulgada ang haba, 24 pulgada ang lapad, at 24 pulgada ang taas. Napag-alaman na dati itong ginamit bilang lalagyan ng isang telebisyong Hitachi, may ilang fingerprint na natagpuan sa kahon. Gayunpaman, nang matukoy at siya sa atin ng pulisya ang mga taong may kaugnayan sa mga fingerprint na iyon, napatunayang wala silang kinalaman sa krimen. Nang isagawa ang autopsy, natuklasan ang mas nakagigimbal na detalye. Maraming pasa ang natagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ipinahiwatig nito na maaring nakaranas siya ng matinding pananakit at pagpapahirap bago siya namatay. Sa kabila nito, walang nakitang ebidensya ng sexual na pang-aabuso. Natuklasan din na ang kanyang mga suso ay pinutol matapos siyang mamatay. Bukod dito, ang kanyang buhok sa masilang bahagi ng katawan ay sinunog gamit ang isang mainit na bagay. Batay sa mga natagpuang laman ng kanyang tiyan, tinukoy ng mga forensic expert na kumain siya ng pagkain sa loob ng 3 oras bago siya namatay. Ipinakita rin ng pagsusuri na ang bangkay ay inilagay sa loob ng kahon, humigit kumulang 12 oras matapos ang kanyang kamatayan. Ayon sa opisyal na ulat, ang sanhi ng pagkamatay ay asphyxiation o pagkakasakal, bunga ng mano-manong pagsakal gamit ang kanang kamay ng salarin. Tinaya ng mga eksperto na naganap ang kamatayan sa pagitan ng 6:00 ng gabi ng Desyembre, 16 at mga madaling araw ng sumunod na araw. Kaagad na sinuri ng pulisya ang mga ulat ng mga nawawalang tao sa mga nakaraang araw, ngunit wala silang natagpuang tumutugma sa pagkakakilanlan ng biktima. Dahil dito, naglabas sila ng larawan at impormasyon tungkol sa dalaga sa media sa pag-asang may makakakilala sa kanya. Samantala, desperado nang hinahanap ng pamilya ni Pinyok Ying ang kanilang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabasa nila sa pahayagan ng balita tungkol sa misteryosong Girl in the Box case. Nang makita nila ang larawang inilathala ng media, agad nilang napansin ang matinding pagkakahawig nito kay Pinyok Ying. Dito nangamba sila sa pinakamasamang maaaring nangyari. 2 araw matapos mawala si Pinyok Ying, nagtungo ang kanyang pamilya sa himpilan ng pulisya upang kilalanin ang bangkay. Hindi nagtagal ay nakumpirma ang kanilang kinatatakutan. Ang biktimang natagpuan sa loob ng karton na kahon ay si Pinyok Ying, ang 16 years old na estudyanteng naiulat na nawawala. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, agad na bumuo ang
Hong Kong Police ng isang espesyal na task force upang hanapin ang salarin. Pinamunuan ito ng isang tanyag na detektib na kilala dahil sa kanyang kalbong ulo. Sinimulan ng mga investigador na balikan at siyasatin ang bawat galaw ni Pinyok. Yung bago siya namatay. Una nilang kinausap ang kanyang nakababatang kapatid na si Pin Chingming na siyang huling miyembro ng pamilya na nakausap niya. Usap din nila ang kanyang matalik na kaibigan na si Chen Bingbing. Ayon kay Pin Chingming, noong araw ng insidente ay mas maaga siyang nakauwi kaysa karaniwan dahil katatapos lamang ng kanyang mga pagsusulit. Pagdating niya sa bahay, nakapaghanda na ng tanghalian ang kanyang ate na si Pinyok Ying. Magkasama silang kumain bandang alas 4 ng hapon. Habang nasa bahay sila, nakatanggap si Pinyok Ying ng isang tawag sa telepono. Makalipas ang humigit kumulang 7 minuto, nakatanggap siya ng isa pang tawag. Ang bawat tawag ay tumagal ng 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos ng mga tawag na iyon, sinabi ni Pinyok Ying sa kanyang kapatid na bago siya pumunta sa kanyang panggabing klase, daraan muna siya sa isang tanggapan ng pahayagan sa North Point. Layunin umano niyang tulungan ang kanyang nakatatandang kapatid na magpalathala ng isang anunsyo o advertisement. Sinabi rin niya na dahil dito ay aalis siya ng bahay ng alas 5 ng hapon, isang oras na mas maaga kaysa sa kanyang karaniwang pag-alis. Ngunit nang magsagawa ng investigasyon ng pulisya, natuklasan nilang walang natanggap na anumang kahilingan para sa advertisement ang tanggapan ng pahayagan sa North Point. Bukod pa rito nagsara ang opisina ng alas 5 ng hapon sa araw na yon, ang mismong oras na umalis si Pinyok Ying sa kanilang bahay. Ibig sabihin, malamang na hindi talaga siya nagtungo ron, lalo nitong pinalalim ang misteryo ng kanyang pagkawala. Samantala, isinalaysay naman ni Chen Bingbing ang kanyang nalalaman tungkol sa biktima. Na ayon sa kanya, 4 na taon na niyang kilala si Pinyok Ying mula pa noong magkasama silang nag-aaral sa Shanfei School. Kahit nagkahiwalay sila ng paaralan, nanatili silang magkaibigan at regular pa ring nagkikita. 6 na buwan bago ang insidente, namili sila ng magkasama at bumili si Pinyok Ying ng isang cassette tape ng pop music. Kalaunan ay hiniram iyon ni Chen Bingbing. Noong hapon ang araw na mawala si Pinyok Ying, tumawag ito sa kanya upang hilinging ibalik ang cassette tape. Nagkasundo silang magkita sa Happy Valley Tram Station. Dumating si Chen Bingbing sa napagkasunduang lugar at oras dala ang cassette tape. Ngunit habang lumilipas ang oras, walang palatandaan na darating si Pinyok Ying. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nagpasya na siyang umuwi. Ipinaliwanag niya sa pulisya na ito ang unang pagkakataong hindi sumipot si Pinyok Ying sa kanilang usapan. Sa katunayan, ilang beses na silang nagtakdang magkita sa Happy Valley Tram Station noon. Ngunit 4 o 5 beses na rin siyang hindi dumating. Dahil dito ay nakala ni Chen Bing na kinansela na naman ng kanyang kaibigan ang kanilang pagkikita. Gayunpaman, may isang mahalagang detalye siyang naalala habang inaalala ang kanilang huling pag-uusap sa telepono. Ayon sa kanya, napakaraming ingay sa paligid ni Pinyok Ying habang sila ay nag-uusap. Parang nasa isang mataong lugar ito. Bukod pa roon, tila nagmamadali at kinakabahan ang tono ng kanyang boses. Pakiramdam ni Chen Bingbing ay parang nagmamadali ang kanyang kaibigan at nais na matapos agad ang kanilang pag-uusap. Dahil sa pagmamadaling iyon, mabilis niyang kinuha ang cassette tape at nagtungo sa tram station. Hindi niya kailanman naisip na iyon na pala ang huling pagkakataon na maririnig niya ang boses ng kanyang kaibigan. Pagkatapos makuha ang mga pahayag na ito, nagtungo naman ang mga investigador sa Tang Evening English College sa Causeway Bay kung saan nag-aaral si Pinyok Ying upang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon at hanapin ang mga nawawalang piraso ng palaisipan. Nagpunta ang mga pulis sa Tang Evening English College upang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Hiniling nila sa guro ang attendance record ng klase noong gabing na wala si Pinyok Ying. Ngunit ikinagulat nila ang sagot ng guro. Ayon dito, nawawala ang attendance sheet. Idinagdag pa ng guro na kinabukasan matapos mawala si Pinyok Ying, ay nagtungo ang kanyang pamilya sa paaralan upang magtanong tungkol sa kanya. Noong panahong iyon, sinuri ng guro ang attendance list at napansin niyang hindi pumasok si Pinyok Ying sa klase noong gabing iyon. Matapos niya itong tingnan, itinabi niya ang dokumento. Ngunit nang balikan niya ito kalaunan, misteryosong nawala na ang attendance sheet. Patuloy na nangalap ng impormasyon ng pulisya mula sa mga kaklase ni Pinyok Ying. Inilarawan nila siya bilang isang masigla at palakaibigang dalagita. Mahilig siya sa ice cream at laging masayahin. Ayon sa kanila, wala pa siyang naging nobyo. Mahigpit kasi ang kanyang mga magulang kaya bihira siyang makihalubilo sa mga lalaki. Mahilig din siya sa pag-arte at sabik. Nasabik siyang sumali sa Christmas performance ng kanilang paaralan. Maraming beses na siyang dumalo sa mga rehearsal pagkatapos ng klase at hindi kailanman lumiban. Ang araw ng kanyang pagkawala lamang ang unang pagkakataong hindi siya sumipot. Kinumpirma rin ng kanyang pamilya ang mga impormasyong ito. Dagdag pa nila, hindi talaga interesado si Pinyok Ying na makipagkaibigan ng malapit sa mga lalaking kaklase. Gayunman, may isang estudyanteng lalaki mula sa Taiwan na nanligaw sa kanya. Ngunit tinanggihan niya ito. Matapos mabigo, nagsimula ang binata na magpakalat ng masasamang chismis tungkol sa kanya sa paaralan. Isa sa mga chismis na ito ay may kaugnayan umano ang pamilya ni Pinyok Ying sa mga organisadong krimen. May ilang estudyante na naniwala rito at natakot na makisalamuha sa kanya. Kalaunan,
Nagtungo pa sa paaralan ng nakatatandang kapatid na babae ni Pinyok yung upang kausapin ang binatang Taiwanese. Dahil dito, itinuring ng pulisya ang binata bilang posibleng suspek. Hinanap nila ito upang kunan ng pahayag. Ngunit matapos ang pagpatay kay Pinyok Ying, tila bigla rin itong naglaho. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan din siya ng mga pulis. Nagpakita siya ng matibay na alibi na nagpapatunay na wala siyang kinalaman sa krimen. Sa una, halos sigurado na ang mga investigador na siya ang salarin. Pero nang mapatunayan ang kanyang alibi, nawalan sila ng mahalagang lead. Muling napunta sa wala ang kanilang investigasyon. Dahil dito, ibinaling nila ang kanilang atensyon sa karton na kahon na pinaglagyan ng bangkay. Ayon sa kanilang pagsisiyasat, ang kahon ay orihinal na lalagyan ng isang Hitachi 17-inch television model S67B. 2 taon nang ibinebenta sa Hong Kong ang modelong ito bago naganap ang krimen. Natuklasan nilang isang dealer sa Kowloon, ang eksklusibong distributor nito sa buong Hong Kong. Ipinaalam ng manager ng kumpanya na nakapagbenta sila ng humigit kumulang 300 unit ng modelong. Iyon sa loob ng nakaraang 3 buwan. Ngunit hindi sila direktang nagbebenta sa mga mamimili. Sa halip, ipinapamahagi nila ito sa 72 iba't ibang dealers. Dahil dito, naging napakahirap tukuyin kung saan talaga nagmula ang kahon. Sinundan ng mga pulis ang bawat posibleng bakas. Isa-isang tinunton nila ang dandang, bumili ng telebisyon at tinanong kung paano nila itinapon ang kanilang mga kahon. Ngunit walang umamin na sila ang nag-iwan ng kahon sa Wong Nai Chung Road. Sa puntong ito, muling pinagtuunan ang pansin ng pinuno ng task force ang kahon. Ang napansin niyang ang kahon ay ginawa upang lagyan ng telebisyon, hindi ng bangkay. Kapag may bangkay sa loob, magiging napakabigat nito. Mahihirapan ang isang tao na buhatin ito ng mag-isa. Bukod dito, malamang na masira o ma-deform ang karton habang inililipat. Ngunit ang kahong natagpuan ay nakatali sa ilalim gamit ang lubid upang mapanatili ang hugis nito. May mga bakas lamang ng bahagyang pagkakaladkad, ngunit nanatili itong nasa maayos na kondisyon. Dahil dito, ipinag-utos ng inspektor na muling buuin ang posibleng pangyayari sa krimen. Isang babaeng pulis na halos kapareho ng pangangatawan ni Pinyok Ying ang pinahiga sa loob ng katulad na kahon. Sa isinagawang eksperimento, ay natuklasan nilang napakabigat ng kahon para buhatin ng isang tao lamang. Kailangan ng 2 tao upang maitaas ito. Ngunit kung 2 tao ang bubuhat, malamang na malubhang ma-deform ang kahon at mahihirapang mailipat ng malayo. Dito nagsimulang mabuo ang isang bagong teorya sa isip ng mga investigador. Habang nagpapatuloy ang investigasyon at papalapit na ang katapusan ng Disyembre, halos 20 araw na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Isang araw, habang nagsasagawa ng field investigation ang isang pulis, hindi niya sinasadyang natuklasan ng isang mahalagang pahiwatig. Napansin niya na sa attic o kisame ng isang tindahan ng ice cream ay may napakaraming kagamitan, makina at mga karton na kahon. Ang lugar ay mistulang isang maliit na paggawan o workshop. Ang pangalan ng tindahan ay Anmi Ice Cream Shop. Hindi lamang ito matatagpuan sa Wong Nai Chung Road sa Happy Valley, kundi katabi rin mismo ito ng veterinary clinic kung saan natagpuan ang bangkay ni Pinyok Ying. Naalala ng pulis ang sinabi ng mga kaklase ni Pinyok Ying na mahilig ito sa ice cream? Dahil dito nakaramdam siya ng kutob na maaaring may mahalagang kaugnayan ang tindahang iyon sa kaso. Agad niyang iniulat ang kanyang natuklasan sa kanyang mga nakatataas. Makalipas ang 2 linggo mula nang mangyari ang krimen, nakakuha ng search warrant ang pulisya at sinalakay nila ang Anmi Ice Cream Shop. Nahahati ang tindahan sa 3 bahagi. Sa harapan ay ang lugar kung saan ibinebenta ang ice cream sa mga mamimili. Sa likuran naman ay isang lugar para sa pagkukumpuni ng mga vending machine. Sa itasayang attic, kung saan nakaimbak ang iba't ibang kagamitan at mga lumang gamit. Mayroon ding telepono sa attic. Nang masusing siya sa atin ng mga pulis ang lugar, natagpuan nila ang iba't ibang bagay na kahina-hina lang. Kahawig ng mga ebidensyang natagpuan sa katawan ni Pinyok Ying. Kabilang dito ang mga tansong kawad, red adhesive tape, pintura, mga karton na kahon, lumang dyaryo, welding machine, at iba pang kagamitan. Ang manager ng tindahan ay nagpaliwanag na ginagamit ang mga bagay na iyon sa pagkukumpuni ng kanilang mga vending machine. Ayon din sa kanya, ang mga dyaryo ay binibili ng tindahan para basahin ng mga empleyado at pagkatapos ay iniipon para sa recycling. May mga karton ding nakatago sa attic, ngunit pawang maliliit. Lamang ang mga ito at walang sapat na laki upang paglagyan ng telebisyon. Pagkatapos nito, ibinigay ng manager sa pulisya ang work schedule ng mga empleyado noong gabi ng krimen. Ayon sa talaan, iisang empleyado lamang ang naka-duty noong gabing iyon. Ang kanyang pangalan ay Aoyong Pingkong. Habang nagsasagawa ng paghahalughog ang mga pulis, napansin nilang tila labis ang kaba ng lalaki. Mula pa lamang sa pagpasok nila sa tindahan ay kapansin-pansin na ang pagigting ng kanyang mukha at ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ng mga investigador. Tahimik nilang minatsyaga ng bawat kilos niya. May kutob silang nasa tamang direksyon na sila. Kinabukasan, dinala ng pulisya si Aoyong para sa pagtatanong. Sa panahon ng interogasyon, gumamit ang mga pulis ng mararahas at mapilit na pamamaraan. Kabilang dito ang pagbuhos ng soft drink sa kanyang ilong at pisikal na pananakit. Sa kabila nito, mariing iginiit ni Aoyong na hindi niya kilala si Pinyok Ying at wala siyang kinalaman sa kanyang pagkamatay. Dahil wala pang sapat na ebidensya laban sa kanya sa panahong iyon, napilitan ng pulisya na palayain siya.
Samantala, sinuri naman ng forensic laboratory ang lahat ng ebidensyang nakolekta mula sa ice cream shop. Lumabas sa pagsusuri na ang mga tansong piraso, pintura, at pulang adhesive tape mula sa tindahan ay kaparehong uri ng mga natagpuan sa katawan ng biktima. Natuklasan din na ang mga dyaryong ginamit sa pagbalot sa bangkay ay kaparehong edisyon ng mga dyaryong nakaimbak sa tindahan. Ang maliit na puting papel na natagpuan sa siko ng biktima ay tumugma rin sa isang papel na nakita sa attic. Ang salitang mababasa sa papel sa attic ay nangangahulugang repaired or naayos. Nakahawig ng napinsalang papel na natagpuan sa katawan ni Pin Yuk Ying. Dahil dito, lalo pang tumindi ang hinalalaban kay Ao Yong. Sinuri rin ng pulisya ang kanyang tahanan at kinumpiska ang 3 set ng kanyang mga damit, nang suriin ng mga hibla ng tela, at natuklasan ng forensic experts na ang mga hiblang natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Pin Yuk Ying ay tumutugma sa tela ng suit ni Ao Yong. Bukod dito may mga berdeng hibla ng lana na natagpuan sa kanyang damit na eksaktong tumutugma sa mga berdeng hibla na nakita sa katawan ng biktima. Batay sa lahat ng ebidensyang ito, bumuo ang pulisya ng isang teorya kung paano nangyari ang krimen. Ayon sa kanilang palagay, matapos umalis ng bahay si Pin Yuk Ying noong araw ng insidente, nagtungo siya sa opisina ng pahayagan sa North Point upang maglagay ng advertisement para sa kanyang kapatid. Ngunit pagdating niya ron, sarado na ang opisina. Dahil may oras pa bago magsimula ang kanyang klase, naglakad-lakad muna siya sa paligid. Habang naglalakad sa Wang Nai Chang Road, napansin niya ang Anmi Ice Cream Shop. Dahil mahilig siya sa ice cream, nagpa siya siyang bumili. Matapos makabili, naalala niya ang kanyang kaibigang si Chen Bingbing na nakatira rin sa Happy Valley. Nais niyang tawagan ito upang kumpirmahin ang kanilang pagkikita. Noong gabing iyon, si Ao Yong ang nakaduty sa tindahan. Nang tanungin siya ni Pin Yuk Ying kung maaari siyang gumamit ng telepono, pinayagan niya ito at dinala pa sa attic kung saan may telepono. Naniniwala ang pulisya na mula sa attic ng tindahan ginawa ni Pin Yuk Ying ang huling tawag niya kay Chen Bingbing. Sa oras na iyon, wala nang ibang tao sa tindahan. Dito umano nagsimulang magkaroon ng masamang balak si Ao Yong. Ayon sa teorya ng pulisya, sinubukan ni Pin Yuk Ying na lumaban at makatakas. Ngunit hinabol siya ni Ao Yong at sinakal mula sa likuran gamit ang kanyang kanang kamay. Dahil sa sobrang lakas ng pagkakasakal, namatay ang dalagita. Nang mapagtanto niyang nakapatay siya, hindi niya agad maitapon ang bangkay dahil bukas pa ang tindahan at may mga customer pang dumarating. Kaya itinago muna niya ang bangkay sa attic habang nagpapatuloy sa pagtatrabaho. Pagkatapos magsara ang tindahan, muli siyang bumalik sa attic. Doon niya hinubaran ang bangkay ni Pin Yuk Ying. Sinunog ang buhok sa masilang bahagi ng katawan nito gamit ang isang mainit na bagay at pinutol ang kanyang mga suso. Naniniwala ang pulisya na ginawa niya ito upang palabasing isang baliw o psychopath ang gumawa ng krimen at mailigaw ang investigasyon. Pagkatapos nito ay nakakita siya ng malaking kahon ng telebisyon at inilagay sa loob nito ang bangkay. Dahil napakabigat ng kahon at maaaring mag-iwan ng bakas kapag kinaladkad ng malayo, nagpasya siyang iwan ito sa harap mismo ng katabing veterinary clinic. Sa kanyang isipan, ang pinakaligtas na lugar para magtago ng ebidensya ay ang lugar na pinakamalapit sa pinangyarihan ng krimen. At sa simula, tila gumana nga ang planong yun. Ngunit sa huli, napakarami niyang naiwang bakas at ang mga bakas na iyon ang nagtulak sa pulisya na ituro siya bilang pangunahing suspek. Sa pananaw ng pulisya, ang mga ebidensyang kanilang nakalap ay sapat upang idiin si Ao Yong Ping kung bilang pangunahing suspek sa pagpatay kay Pin Yuk Ying. Si Ao Yong ay 28 years old noon at nakatira sa Saiwan, Hong Kong. Nagtatrabaho siya bilang isang office clerk sa isang pabrika. Pumanaw na ang kanyang mga magulang at hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya sa pananalapi. Noong 1972, nakilala niya ang kanyang magiging asawa na si Cheong Jin Fong. Matapos ang isang taong panliligaw at pagdidate, nagpakasal sila. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, maayos at matatag ang kanilang pagsasama. May isa na silang anak na babae at noong taon ng krimen ay buntis ang kanyang asawa sa kanilang ikalawang anak, isang lalaki. Upang madagdagan ang kanilang kita, nagsimula siyang magtrabaho ng part-time sa Anmi Ice Cream Shop 4 na buwan bago mangyari ang krimen. Bagamat may isang araw na pahinga kada linggo ang mga empleyado, madalas pa rin siyang pumasok upang kumita ng dagdag na pera. Araw-araw ay nagtatrabaho siya sa pabrika simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pagkatapos nito ay dumidiretso siya sa ice cream shop at karaniwang dumarating bandang 4:40 ng hapon. Ang kanyang shift ay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ngunit dahil sa dami ng trabaho, madalas siyang nakakauwi ng alas 11. Minsan ay naghahanda ng hapunan ng kanyang asawa para sa kanya. At kung minsan naman ay sabay silang kumakain sa labas. Nang interbyuhin ng pulisya ang kanyang asawa, sinabi nitong umuwi ang kanyang asawa. Inilarawan niya ang kanyang asawa bilang isang masipag at ambisyosong tao. Ganito rin ang sinabi ng kanilang mga kapitbahay. Ayon sa kanila, magalang, tahimik at mabait si Ao Yong. Palagi umano itong bumabati sa mga tao ng may paggalang. Ang pag-aresto, nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya sa Anmi Ice Cream Shop. Ayon sa time records ng tindahan, dumating si Ao Yong sa trabaho ng 5:40 ng hapon at natapos ang kanyang shift ng 10:30 ng gabi sa araw ng krimen. Dito ipinaliwanag din ng manager na upang makapasok sa tindahan, kailangang dumaan sa 3 magkakasunod na pinto. Isang malaking rolling metal gate, isang makitid na pinto para sa isang tao, isang kahoy na pinto sa pinakaloob. Sa 16 na empleyado ng tindahan,
3 tao lamang ang may susi sa lahat ng pintong ito. Isa sa kanila si Aoyong, noong Enero 3, 1975. Opisyal siyang inaresto dahil sa hinalang pagpatay. Sa unang paglilitis, pagkaraan ng 6 na buwan, nagsimula ang paglilitis sa Hong Kong High Court. Binubuo ang hurado ng 5 lalaki at 2 babae. Sa buong paglilitis, mariing itinanggi ni Aoyong ang lahat ng akusasyon. Mahigit 200 ebidensya ang iniharap ng prosekusyon. Iginiit nila na katabi lamang ng pinagtapunan ng bangkay ang Anmi Ice Cream Shop at ang mga hibla ng tela sa ilalim ng kuko ng biktima ay tumugma sa suit ni Aoyong. Ang berdeng hibla ng lana sa katawan ni Pinyok, Ying ay natagpuan din sa bahay at damit ng suspect. Ang mga piraso ng tanso, pintura, papel at iba pang materyales ay tumugma sa mga bagay sa atik ng ice cream shop. Si Aoyong lamang ang nagtatrabaho sa tindahan noong gabi ng krimen. Gumamit pa ang pulisya ng manikin upang ipakita sa hukuman kung paano isiniksik ang bangkay sa karton at kung paano ito inilipat. Nagpakita rin sila ng demonstrasyon kung paano maaaring naisagawa ang pagsakal. Mga testigo. Isa sa mga testigo ay isang 19 anyos na babae. Sinabi niyang 2 beses siyang sinunugan ni Aoyong ng upos ng sigarilyo habang papunta siya sa trabaho. Ayon sa mga psychologist na tumestigo, ang ganitong kilos ay maaaring indikasyon ng sexual na paglihis o deviant behavior. Ikinonekta ito ng prosekusyon sa pagsunog sa buhok sa maselang bahagi ng katawan ng biktima. Depensa ni Aoyong. Nanindigan ang depensa na inosente si Aoyong. Ayon sa kanyang abogado, masaya at maayos ang kanyang buhay may asawa. May matatag siyang trabaho. Hindi niya kilala si Pinyok Ying. Wala siyang malinaw na motibo upang pumatay. Idinagdag pa nila na sa 269 hibla ng tela na natagpuan sa katawan ng biktima, 7 lamang ang tumugma sa kanyang suit. Binanggit din nila na binago ng medical examiner ang pagtataya sa oras ng pagkamatay. Sa una, tinaya itong nangyari sa pagitan ng alas 9 ng gabi at hating gabi. Ngunit kalaunan ay binago ito sa pagitan ng alas 6 ng gabi at hating gabi. Para sa depensa, kahina-hinala ang pagbabagong ito. Wala ring fingerprint ni Aoyong sa karton na kahon. Bukod dito, hindi umano sapat na naimbestigahan ang pagkawala ng attendance sheet at ang 2 tawag sa telepono na natanggap ni Pinyok yung bago siya mawala. Iginitin ni Aoyong na hindi pinapayagang gumamit ng telepono ang mga customer sa ice cream shop. Dagdag pa niya, tahimik ang atik at hindi ito tugma sa sinabi ni Chen Bing. Bing na maingay ang paligid noong huli niyang nakausap si Pinyok Ying. Hatol. Matapos ang 18 days na paglilitis, naglabas ng desisyon ang hurado. Nagkakaisa nilang hinatulan si Aoyong Pingkong ng murder. Sinentensyahan siya ng kamatayan. Ang kasong ito ay naging isa sa mga unang malalaking kaso sa Hong Kong na nalutas gamit ang siyentipikong ebidensya o forensic evidence. Hindi tumigil si Aoyong sa pag-iit ng kanyang pagiging inosente. Nagsagawa pa siya ng hunger strike sa kulungan. Naniniwala rin ang kanyang asawa na wala siyang kasalanan. Humingi siya ng tulong sa iba't ibang abogado. Noong Marso 9, 1976, nagtagumpay ang kanilang apela. Pinawalang bisa ng Court of Appeal ang unang hatol at iniutos ang panibagong paglilitis. Makalipas ang 2 buwan, muling binuksan ang kaso. Sa ikalawang paglilitis, muli pa ring napagdesisyunan ng hurado na siya ay nagkasala. Muli siyang hinatulan ng kamatayan. Nag-apela pa siya hanggang sa Court of Appeal at maging sa Privy Council ng United Kingdom. Ngunit lahat ng kanyang apela ay nabigo. Mula kamatayan patungong habambuhay na pagkabilanggo. Noong 1977, mahigit 2 taon matapos ang krimen, nagpasya ang gobernador ng Hong Kong na bawasan ang kanyang parusa sa halip na bitayin. Ginawa itong habambuhay na pagkabilanggo.